of the nation. Binabantayan ngayon kung titindi pa ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Alert level 3 na ito ngayon at may paglilikas na sa mga nasa loob ng 6 na kilometrong palibot ng bulkan. May report si Chino Gaston. Biglang nagliwanag ang tuktok ng Bulkang Mayon pasado alas 10 kagabi. Ayon sa Vivox, nagkaroon ng incandescent rockfall shed ang Mayon. Pasado tanghali naman kanina, nagulat ang isang nagbi-video sa Mayon nang dumami ang ibinuga nitong usok. Oh my God! Lumabas sa bunganga ng bulkan ng uson o pyroclastic density current na pinaghalong mainit na bato, gas at lava. Dahil diyan, itinaas ng Vivox sa alert level 3 ang Mayon. Ibig sabihin, lalong lumalapit sa surface o labas ng bulkan ang magma. Nitong bagong taon lang, itinaas sa alert level 2 ang Mayon nang maging mas aktibo ito gaya ng mga rockfall. Ngayon, sabi ng Vivox, nagkakaroon na ng effusive eruption ng Mayon. Technically, it's erupting. It's just a effusive eruption. Yun yung quiet eruption natin, slow release of magma doon sa edifice ng bulkan. Hindi inaalis ang posibilidad ng explosive eruption, pero mas lamang daw ang tsansang imbes na malakas na pagsabog, dahan-dahan lang ang paglabas ng magma tulad ng pagsabog nito noong 2023. Usually kapag explosive eruption kasi, yung interval ng bawat eruption ay medyo matagal-tagal. So kasi yung last eruption natin, bago lang, wala pang 3 years kasi nag-erupt to noong June 2023. At dahil din yan, kaya posible ring tumagal ang pagsabog pareho noong 2023 na inabot ng 6 na buwan bago na ibaba sa alert level 2 ang Mayon. Sa ngayon, hindi pa masabi kung hanggang kailan ito tatagal. Ang tiyak ayon sa Vivox, nakamamatay ang uson kung madaanan ka nito. Pwede kang malibing, masunog o madaganan. Kung manipis ang uson, posible namang kapusin ng hininga ang madaraanan. Bilang pag-iingat, bawal na ang sinuman sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng Mayon. May mga checkpoint na rin para maharang ang mga papasok. Mga nasa 6 kilometers na dapat sumunod tayo, no? Kasi we want to really emphasize na no man's land yan pag ganito yung mga alert level. Sa pilitan ng pinalikas ang mga nakatira sa loob nito sa Kamalig Albay. May preemptive evacuation din sa Tabaco City, Ligao City, Malilipot, Daraga at Ginubatan. Nagsuspindi rin ng mga klase. Ipinahahanda ang face mask sakaling magka-ashfall. Ligtas naman ang pagtanaw sa Mayon sa labas ng danger zone. Pero may limitasyon na rin sa turismo. Ano tayo doon, maghihigpit tayo, yung mga ganyang yung trekking. Siyempre may mga kasi yung safety pa rin ng tourist natin. Yung ATV rides, minsan nakakaabot dun sa 6. Yan, off-limit muna. Kung pwede, dito muna sa Kagsawa. Yung Kagsawa, malayo pa yan po. That's more than 12 kilometers pa. Ang Bulkang Kanlaon naman sa Negros Island na nasa alert level 2 pa rin, mahigit 3 oras nagbuga ng abo kaninang umaga. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines, pinaiiwas ngayon ang paglipad sa paligid ng Mayon, Kanlaon, pati sa mga aktibo ring Bulusan at Taal. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pag-alboroto ngayon ng Mayon at pagbuga ng abo ng Kanlaon may kaakibat po na panganib lalo na sa kalusugan. Ayon sa Health Department, ilan sa mga posibleng epekto ng ashfall ay pangangati ng ilong at lalamunan pati na ng mata. Hirap sa paghinga, ubo at sakit sa baga, maging ang sakit sa balat. Maaari din itong ikasugat o ikamatay dulot ng mga pagguho o aksidente. Kung magkaka-ashfall sa inyong lugar, payo ng Department of Health, manatili sa loob ng bahay, isara ang mga pinto at bintana para hindi matangay ng hangin at pumasok sa bahay ang abo, basain ang abo sa bakuran. Maaari ring basain ang mga kortina. Magsuot ng N95 masks at sa mga mata naman ay goggles o eyeglasses. Sa pagharap niya sa korte sa Amerika, tumugon ng not guilty si Venezuelan President Nicolas Maduro. Para yan sa mga kasong narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy, at possession of machine guns and destructive devices. Inakusahan si Maduro ng pagpupuslit ng cocaine sa Amerika at pakikipagtulungan sa mga drug cartel. Git ni Maduro, kidnapping ang ginawang pagdampot sa kanya ng Amerika nitong Sabado. Inosente raw siya at nananatili pa ring Pangulo ng Venezuela.
Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon. Naghain din ng not guilty plea ang misis ni Maduro na si Celia Flores na naharap din sa mga kaparehong kaso maliban sa narco-terrorism. Sa Venezuela naman, nanumpa na bilang interim president ang oil minister at vice president na si Delcy Rodriguez. Ilang truck po ang sangkot sa magkahiwalay na disgrasya. Ang isa ng araro ng mga bahay at nag-iwan ng 2 patay. Habang ang isa nakasagasa ng tumatawid sa kalsada. Yan at iba pa sa spot report ni John Consulta. Wasak ang mga bahay na ito sa tabi ng Fami Infanta Provincial Road sa Sinuloan, Laguna matapos araruhin ng isang truck. Galing Infanta, Quezon ang truck na may kargang graba at papuntang Lucena City nang madisgrasya sa kurbada. Tuling din po kasi talaga ng takbo eh. Walang preno, hindi man nabusina. Kwento ng driver ng truck, pababa na po sila. Nawalan po ng preno yung kanyang minamanihong dump truck. Kaya ito ay kanyang kinabig at tumagilid. Nadaganan po yung kubo nung babaeng namatay at yung isang batang nasa tabi ng kalsada. Dahil sa nangyari, kinuyog ng ilang lalaki ang pahinante at driver ng truck. May mga naipit na tao sa mga bahay. Gumamit ng payloader para maalis ang mga naipit na biktima at maisugod sa ospital. 2 ang nasawi, kabilang ang isang binatilyo. 6 naman ang sugatan, kabilang ang driver at pahinante ng truck. Tumanging humarap sa kamera ang pahinante. Patong-patong na asunto naman ang haharapin ng driver ng truck. Sa Talisay City, Negros Occidental, dead on the spot ang isang lalaking nasagasaan ng truck. Sabi ng truck driver sa pulisya, bigla raw tumawid ang biktima at huli na raw nang tangkain niyang magpreno. Tinutukoy pa kung sino ang biktima na di na makilala dahil sa tindi ng tinamong pinsala. Sa kaso ng babaeng isinilid sa storage box, sa ilalim ng tulay sa Basud, Camarines Norte, tukoy ng taga-Cabuyao, Laguna ang biktima at may person of interest na sa pagpatay ang pulisya. Dahil yan sa barcode na ginamit itong tape sa pagselyo ng kahon na nakita sa CCTV footage sa isang bus station sa Calamba, Laguna. Nabili umano ang tape sa establishmento kung saan nakuhanan ang parehong lalaki 3 oras bago ang kuha sa bus station. Ayon sa ina ng biktima, live-in partner daw ito ng kanyang anak. Ayon sa pulisya, posibleng sa apartment na mag-live-in partner pinatay ang biktima kung saan may nakitang basag na bote. Selos ang isa sa tinitingnang anggulo ng pulisya sa pagpatay. Sa Liganes, Iloilo, isang aso ang walang awang pinatay. Ayon sa may-ari ng asong si Toto, nakita nila ang patay ng alaga sa bahay ng kanilang kapitbahay matapos umunong hampasin ng pala. Paliwanag daw ng suspect sa pulisya, inatake ng aso ang kanyang mga manok. Sasampahan ng lalaki ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 at malicious mischief. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong bisperas ng pahalik sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, ipinakita na ang mga pagbabago o modification sa andas na pagsasakyan ng imahen. Nagsimula na ring alisin ang mga sagabal sa ruta o daraanan ng traslasyon. May report si Mariz Umali. Bahagi ng tradisyon ng taunang pista ng Poong Jesus Nazareno ang andas kung saan isinasakay ang imahen. Ang andas ngayong taon, halos katulad sa ginamit noong 2025. Ginawang perforated o butas-butas ang pintuan para hindi kulob sa loob. May manibela na rin ang andas, kaya magkakaroon ng driver. Naililiko na ng maayos yan. Dati, ang nakalagay dyan, yung timon lamang, bakal lang yun na isang piraso. Parang nagtitimon ng bangka. Mahirap yun, no? Hindi nakokontrol. At least ito, mas madaling nakokontrol yan. Meron ding fire extinguisher, power supply, electric fan at exhaust. 5 ihos ng Nazareno ang kasya sa loob. So ito po yung itsura ng loob ng likurang bahagi ng andas. Kung dati flat lang itong flooring, kaya nakasquat lang ang mga ihos sa loob. Ngayon, mas binabaan ang footbase para mas magkaroon ng espasyo, mas maging komportable at makaupo na ang mga ihos sa loob. Sakaling namang magkaaberya, pwede rin naman daw buksan ang footbase katulad nito para silipin o agarang kumpunihin ang magiging problema sa gulong. 4 na forklift na gulong yan na palagay ko hindi na tayo magkakaroon ng problema na
may mababali. No? Tingin ko matibay na ho ito. Meron na rin ho yung preno. Na may preno yan. Kaya pagka kahit o anong itulak, padaos-dos, hindi ho mabilis itulak. Kung noong 2024 marami pa ang nakakaupo sa andas, ngayon isa na lang ang makakatayo sa magkabilang gilid. Tempered glass na rin ang salamin kaya mas matibay. Meron pa ring salya at lubid. Kung mapuputol yan, we have a spare. No, 2 set po ng spare na lubid. Hindi na nga lang kasing haba ng 50 meters, but enough para makatulong igiya at atake ng ating andas ng mas maayos. Sa ruta o daraanan ng traslasyon, inalis ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang mga sagabal. We're expecting millions or even hundreds of thousands of people who will be participating on. It's very important na as early as now, i-clear na po natin sila. Pero may mga nagmatigas. Kaya nga sinasabi sa inyo, alisin natin. Oo nga, ako na lang po mag-alis. Promise ko sa inyo, sir. Bukas pagbalik ko, wala na. Okay po. Oh, pero ito, pwede ngayon na. Yung sidecar? Yes, lahat. Itong motor akin niya, sir. Oh, sige, pakialis na po. Bukas pagbalik ko, pag andyan yan, ako mag-aalis, ha? Sige po, sir. Usapan maayos yan, ha? Opo. Meron ding mga natiketan. Sinita rin ang mga tindahang sinakop na ang daanan ng mga tao at mga car wash na sa bangketa na naghuhugas. Sa Plaza del Carmen, tapat ng San Sebastian Church, kung saan ginaganap ang pagdungaw, mas maraming hinatak na sasakyang iligal na nakaparada kahit designated parking naman ang lugar. May mga sasakyan na inabutan po natin na wala naman pong parking ticket. So ibig sabihin po niyan, pumarada po sila illegally. Simula bukas, bawal munang magparada sa mga designated parking area sa ruta ng traslasyon. Bukas ng alas 7 ng gabi, simula na ng pahalik sa imahe ng Poong Nazareno sa Quirino Grandstand. Special non-working day naman sa lungsod ng Maynila sa Biyernes, January 9 ayon sa Malacanang. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trending si John Fair aka Patrick sa Pepito Manaloto dahil sa pagsipot sa inakaalang kasal ng kaibigang si Mikoy Morales. Nagpunta kasi siya sa venue noong January 3 dahil sa akalang ito ang petsa ng kasal sa invitation. Yun pala, deadline yon para sa RSVP o pagkumpirma kung dadalo o hindi sa kasal ni Mikoy sa Marso. Nakita ko kagad yung kinakasal. Ay, nagpagupit si Mikoy Sabi ko nagpagupit. Tapos lumapit niya may radyo. Sir, dito po tayo. Sige. Standout daw ang kanyang barong dahil nakasuot ang mga lalaking guest. Ako lang yung iba yung suot. Nagkaroon na ako ng duda na mali yung napuntahan kong Pero nanindigan pa rin ako na January 3 yung kasal. Nakumpirma lang daw niyang na Patrick siya in real life nang tawagan ang kaibigang si Charis Solomon. Sabi ko, mukhang napipito ako. Sabi, bakit? Matino ko sa kasal ni Mikoy. Sabi sa akin, Tay, sa March pa yan. Nadali. Dahil din sa pagiging super early bird ni John, marami na raw kumukuha sa kanya bilang ninong. Sobrang pruweba yun talaga na maaga ka laging dumating. At di ka nalilate. Makarating ako ng eksakto sa oras sa iyong kasal, ha? Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Atong Maraulio, ako po si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.